Alam po natin na isa si Ripple sa mga malalaking crypto payments company na dumaan sa matinding pagsubok sa kamay ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Ngunit sa wakas, matapos ang mahigit 4 na taon, mukhang patapos na ang legal battle na ito. Ano nga ba ang naging kasunduan ng Ripple at SEC? Magkano kaya ang kailangang bayaran ng Ripple? At ano po ang epekto nito, maaaring maging epekto nito para sa atin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang nangyari sa kaso ng Ripple laban sa SEC? Nitong taong 2020 ay kinasuhan po ng SEC ang Ripple dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng securities sa anyo ng XRP token. Ayon po sa SEC, ang institutional sales ng Ripple ay classified bilang securities. Kaya dapat po itong dumaan sa tamang regulasyon. Sa madaling salita, ipinaglaban po ng SEC na dapat ay may legal na proseso bago maibenta ang XRP sa mga institutional investors. Sa kabilang banda ay hindi po pumayag ang Ripple sa ganitong pananaw at matagal po nilang nilabanan ang kaso. Noong taong 2023, naglabas po ng desisyon si Judge Analisa Torres kung saan sinabi niyang ang retail sales ng XRP ay hindi po classified bilang securities. Ngunit sa parehong ruling, sinabi rin niya na ang institutional sales ng XRP ay isang uri ng securities kaya pinatawan po ng ang Ripple ng $125 million na multa at permanenteng injunction para hindi na sila makapagbenta ng XRP sa institutions sa hinaharap. Dahil dito ay nag-file po ng cross appeal ang Ripple upang i-overturn ang ruling na ito. Gayunpaman, ngayon pong March 2025 ay sa wakas nagkaroon na po ng kasunduan ang Ripple at SEC para sa isang settlement na tila mas pabor kay Ripple. Ngayon ay ano po ang napagkasunduan ng Ripple at saka ang SEC? Ayan. Ayon po sa Chief Legal Officer ng Ripple na si Ginoong Stuart Alderoty, nagkasundo na po ang Ripple at SEC na ibasura ang cross appeal. Bilang kapalit ay babayaran na lang ng Ripple ang mas mababang multa na $50 million sa SEC imbis na ang original na $125 million na itinakda ng korte. Isa po itong malaking bawas sa kanilang dapat bayaran. Bukod dito, ang natitirang $75 million na nasa isang interest-bearing account ay ibabalik kay Ripple. Isa pang malaking panalo para sa kumpanya. Isa pang mahalagang bahagi ng kasunduan ay ang pagtanggal ng permanent injunction. Ibig sabihin ay papayagan na ulit ang Ripple na magbenta ng XRP sa institutional investors sa US. Sa madaling salita ay hindi nakaharangin ng SEC ang ganitong transaction. Gayunpaman ay hindi pa ito ganap na opisyal dahil kailangan pang dumaan sa final approval ng SEC at mga legal na proseso sa korte. Pero malaki po ang posibilidad na ito ay tuluyan na pong maaprubahan. Ngayon ay ano po ang susunod na hakbang? Ayon po sa ulat, maaring pag-usapan po ng SEC ang Ripple case sa kanilang closed meeting sa loob ng ilang araw. Dito ay inaasahang iboboto po ng SEC commissioners ang formal na pagsasara ng kaso. Kapag ito ay naaprubahan, magkakaroon po ng opisyal na pahayag na magsisilbing kumpirmasyon ng pagtatapos ng mahigit 4 na taong legal battle. Matapos po ang pahayag na ito, ipapasa na po ang mga partido sa korte ang final documents upang tuluyang gawing formal ang kasunduan. Ayan. Ngayon ay ano naman ang naging reaksyon ng crypto community? Dahil po sa naging paborableng settlement terms para kay Ripple, maraming crypto enthusiasts ang nagpahayag ng kanilang suporta at saka kasiyahan. Ayon po sa isang kilalang crypto attorney na si Ginoong Bill Morgan, posibleng gumamit po ang Ripple ng ibang diskarte sa pagbebenta ng XRP sa institutional investors sa US upang hindi na ito maklasify bilang investment contract. Dahil dito ay mas lumilinaw na ang kinabukasan ng Ripple at XRP. Hindi lang nito nililinaw ang legal status ni XRP sa US, kundi nagpapakita rin ito na maaring lumuwag ang regulasyon pagdating sa crypto industry. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Una, posibleng magdulot po ito ng mas mataas na demand para kay XRP, lalo na kung magsisimulang bumili muli ang mga institutional investors sa US. Kapag tumaas po ang demand, malaki ang posibilidad na magkaroon po ng price rally si XRP na maaring magbigay ng mas magandang kita sa mga holders nito. Pangalawa, ipinapakita po nito na kahit gaano po katagal ang isang legal battle, may pagkakaroon pa rin na ang isang crypto project ay maaring makahanap ng paraan upang makalabas sa ganitong pagsubok. Isa itong magandang aral para sa mga crypto investors na ang regulatory clarity ay isang mahalagang bagay sa pagpili ng cryptocurrency na kanilang sinusuportahan. Pangatlo, dahil sa pagbagsak ng multa mula $125 million to $50 million, magkakaroon po ng mas maraming pondo ang Ripple para sa kanilang operations at saka innovations. Posibleng gamitin po nila ito upang lalong mapalakas ang kanilang presence sa international markets. Kabilang na ang Asia, kung saan mataas po ang adoption rate ng crypto, kabilang ang Pilipinas. Sa kabuuan ay mukhang naging panalo po ang Ripple sa kasunduang ito. Imbis na bayaran po ang full $125 million na multa, nakapag-negotiate po sila upang mapababa ito sa $50 million lamang. Bukod pa rito ay naalis ang permanent injunction na nagpapahintulot sa kanila na muling magbenta ng XRP sa institutions sa US. Ito ay isang magandang hakbang para sa kinabukasan ni XRP at ang kabuuang crypto market. Para sa atin naman, bilang mga Pinoy crypto investors, ito po ay isang magandang senyales na kahit na may mga regulasyon, may paraan pa rin para ma-resolba ang mga legal na issue sa crypto. Sa uli, ang pinakamahalagang aral natin dito ay ang pagiging updated sa mga legal at regulatory developments dahil maaring makaapekto po ito sa ating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.